At ayan, madilim pa, madaling araw. So, nandito kami ni Buboy para maggayak ng mga gamit dyan sa sasakyan. Ayan, sasakyan natin. At magagaya kami ng gamit namin pa uwi ng Bicol. At syempre, bago yun, kape muna tayo. Ito, kakape kami ni Buboy. Ayan. At yan na nga, 5:30 in the morning, tapos na kami maggayak. So, ready na tayo para pauwi sa Bicol. Ayan, good morning. Kakatapos lang namin magkarga ng mga gamit. Bali kanina pa kami halos alas 4 no, madaling araw nagsasakay ng mga gamit. Ngayon, tuloy na, diretso na kami sa Bicol kasi medyo okay naman na si tita. So, siguro nagdadaan-daan na lang kami para sa ganun hindi pa siya matagtag sa biyahe kasi syempre kakalabas lang ng ospital. So, kailangan namin ng medyo mabagal. Kaya, hindi namin sure kung anong oras siya makakarating kasi hindi namin kailangan magmadali pa ngayon. Kasi nga, yung kalagay ni tita. So, yun. Ito na, nakagayak na yung gamit natin sa taas. Yan. Kita nyo naman sa video natin kanina na umaga pa lang, madilim pa, nag-prepare na kami. So, kita-kita lang dun sa Bicol. At dito ay umalis na kami. Yan. Kita nyo naman yung mga tanawin natin, napakaganda. So, medyo mabagal lang yung patakbo namin kasi si tita hindi pa pwede masyado matagtag kasi nga yung nangyari sa kanya. So, yun. Hinay-hinay lang tayo. Makakarating din naman tayo kahit pa ganito lang yung takbo natin. At least, nausad. Sabi nga, kahit mabagal, mahalaga nausad. So, yan. Diretso lang kami. Habang ini-enjoy itong magagandang tanawin dito sa dinadaanan galing Isabela. Sinayawan pa. Kaya nag-stop over muna kami dito sa hindi ko alam kung anong lugar na to. Kailangan lang pa nga ilang oras na nabiyahe, 3 oras kami nagbabiyahe. Napahinga na yung sasakyan. Pinasayaw pa. At pinasayaw mo din. At yan, dito na kami ngayon sa Santa Fe. Grabe. Grabe yung daan dito. Sobrang taas, sobrang tarik. Grabe yung ahonin niya. Saka yun, sobrang ganda ng tanawin. Sobrang taas dito sa Santa Fe. Ito pala yung pinagmamalaki nila dito na mataas na ahonin. Yung sinasabi lang maganda ang view pag nasa taas ka na. Grabe pati yung mga tracking dito. Sobrang gagaling magmaneho. Sobrang daming kurbada pero nagagawa pa rin nilang madrive yung mga ganong kalaking truck. So, saludo sa mga driver ng truck na dumadaan dito sa Santa Fe.
Ayan, stop over muna kami dito sa San Fernando, Pampanga. Dito sa tabi ng expressway sa may gasolinahan. At sobrang pagod ng biyahe. Ilang oras kami na biyahe. Simula pa, oras na ba? Mag-alas 4 na ng hapon. Nag-alas kami doon ng 6:30. So, sobrang pagod din. Lalo si Mark. Kailangan na magpahinga ni Mark ng ilang ano lang. Saka itong sasakyan, kailangan din ng pahinga. Hindi naman siya pwedeng idadiretso ng biyahe. Medyo malayo pa ang Bicol. Kaya pahinga lang muna kami. Kaya sila Mark nagsishare lang. At kailangan din makashare. Kaya sila Mark. Yan, di ko alam kung anong ano ito. Basta nasa San Fernando, Pampanga na kami. Medyo malayo pa. Hanggang Bicol. Konting pahinga lang, tapos diretso na ulit kami. Kailangan lang kasi talaga magpahinga. Hindi kaya ng diretsuhan kasi na mula Isabela hanggang Bicol. Kailangan ng laging stopover. So ayan, magandang gabi yan. Kakarating lang namin dito sa Candelaria, Quezon. Nag-stay muna kami dito kasi anong oras na kami nakarating dito. Yan, alas 9 na. So hindi na kaya magbiyahe pa Bicol kasi sobrang layo pa, ilang oras pa, siguro mga 6 hours pa. Pagod na si Marcos kaya nag-stay muna kami sa bahay nila. Siguro bukas na kami mabiyahe. Kung kaya na bukas, siguro babiyahe kami bukas. Pero kung pagod pa rin, syempre medyo malayo din yung norte to Bicol. So kailangan magpahinga. At si tita, ganun din yung mama ni Marcos, kailangan din magpahinga kasi kakalabas nga lang sa ospital. Saka napagod din sa biyahe, syempre. Siguro kailangan mo na magpahinga dito kahit isang araw bago kami babiyahe ulit pa Bicol. Yun, sa mga nag-aantay ng update kila Herlin at sa mga iba naming beneficiary, yun, pasensya na muna kayo kasi yun, medyo na ano tayo dito na kumbaga naantala yung pag-uwi namin kasi ang dami nangyari. Maraming nangyari na yun para matagalan yung pagbalik natin sa Bicol para doon sa mga beneficiary natin. Yan, humingi kami ng pasensya doon sa mga supporter namin dyan sa Team Marcos. Yan, humingi kami ng pasensya kasi medyo natagalan. So, mga importante din kasi kailangan, emergency din yung mga nangyari kaya kailangan namin asikasuhin muna bago ka umuwi ng Bicol. So, pagbalik namin doon, siguro asikasuhin na namin lahat yung mga pangailangan doon at para malaman nyo rin kung ano yung balita sa kanila, kung ano na yung kalagayan nila ngayon doon. Pagdating namin, siguro punta agad kami sa mga beneficiary. Kailangan din namin puntahan kasi wala na rin kaming update. Although may mga nagte-text naman yung iba namin, kinakamusta namin sa text, tinatawagan namin, okay naman daw yung iba. So, mas maigi yung personal na makakita namin at makita nyo rin syempre yung mga beneficiary natin kung ano na yung kalagayan nila at kung ano pa yung mga kailangan nila doon. Yung ibang pangailangan nila, tulad ng gamot nila Herlet Jojoy, dito bibili na namin dito bago umuwi doon. So, yun, antayin na lang ng update sa kanila pagbalik namin ng Bicol. Sa ngayon, kailangan mo na magpahinga. Siyempre si Marcos pagod. Simula norte hanggang Bicol. Siya magdadrive kasi wala na marunong sa amin magmaneho kundi siya lang. Siya lang yung marunong sa amin sa 4 wheels. Ako marunong man ako sa motor. Pero sa 4 wheels hindi po ako marunong. Kaya siguro antayin na lang ng makapagpahinga sila, pati si tita. Kailangan makarecover din ng kaunting lakas para ganun, ready sa biyahe kasi medyo malayo pa talaga. Halos 6 hours pa mula dito sa Candelaria, Quezon hanggang Bicol. Yun, 6 hours pa nga ang babiyahin namin. Kaya medyo hindi pa biro yung ganun kano. Siyempre kailangan din lang magpahinga pagdating doon, pahinga. Kaya siguro pagdating namin doon, mga kinabukasan siguro balik tayo sa dating gawain natin sa pag-mission. At yun, punta natin mga beneficiary natin. At dito medyo nadali lang kami nung sa Isabela kasi hindi namin naasahan na may magpapabot din kila Tatay Alejandro. Kailangan namin maiidala doon kaya yun, medyo naantala tayo ng kaunti doon. Tapos ganito pa yung nangyari na nagkaroon kami ng emergency. Yun nga na siguro naman napanood nyo na sa live nila Marcos yung nangyari kay tita. So kaya naantala din tayo ng mga ilang ano. Hindi naman siya abala, mga emergency kasi yung nangyari.
So yun, antay na lang ng kaunting ano ng ilang ano na lang. Siguro mga ilang araw na lang magkakaroon tayo ng update para sa kanila. At yun, hanggang dito na lang muna yung vlog namin. At yun, tapos kami magbaba ng mga gamit, kakababa lang namin. At bago umalis, magsasakay na naman ng mga gamit. Ayun, yun, antay-antay na lang sa update. Sa ano, kita-kita lang sa sunod na vlog natin. Yan, salamat sa lahat ng sumusuporta, sa laging nandyan. Kahit gantong hindi tayo nakakapunta ng ngayon, na hindi tayo nakakabisita sa mga beneficiary natin, nandyan pa rin kayo. Salamat. Yan. Siguro antayin-antayin na lang update. Yan. So, maraming salamat sa pagsuporta at sa channel ko na monetize na tayo. Maraming salamat sa suporta nyo sa Marcos Team. Maraming salamat at sa lahat ng supporter na Pugong Biyahero, na yung nila Marcos at ng Commander. Maraming salamat sa inyo. Yan, hanggang sa muli, kita sana sa sunod na vlog natin. Rans TV po.